music station ng dekada 80, ang WBL. Puro na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang simpilan ng DWBL. The proceeding program expresses only the opinions and views of its respective block timer, producer, radio announcer, writer, and production staff, and does not in any way reflect the views of this station. The station has advised the programmers to abide by broadcast laws and KBP rules. Okay, magandang hapon po sa inyo mga kababayan. Ito pong muli ang inyong lingkod, Ronnie Akal, dito po sa programang Arangkada Kapatiran, at tayo po muli bumabalik sa ating programa sa araw po ng June 1. Yan, sa first day po. Kaya sana maging maganda po ang ating buwan ng Hunyo, dahil ang unang araw po ay ang araw po ng Arangkada. At tayo po ay muli aarangkada para sa mga kababayan po natin at sa ating kapatiran. Magaling po ang ating pag-uusapan. Dalawang bagay po ang ating pag-uusapan. Ang una po ay public service, na kung saan ito pong issue na ito ay talagang napakalala, napakalaki. Dahil involved po ang isang departamento na talaga naman, nako, ewan ko lang, basta mamaya mapapakinggan po ninyo ang departamentong ito. Ang pangalawa naman po ay ang ating napakahusay na Brad. Sana po tangkilikin po ninyo, lahat po kayo. Mapapakinggan mo po ninyo siya, mapapanood nyo yung kanyang mga likha, talaga naman bibilib kayo. Kung meron pang isang Brad na talagang biniyayaan ng Panginoon ng talent, ito pong Brad na ito, makikilala siya. Pero meantime, isa pong magaling na broadcaster din po ang ating mga kasama, tunay po na gumagawa ng public service, at sa kanyang pong lugar ay talagang marami po siya nagagawa. At ito po ay walang iba kundi si Ray Dignos. Magandang hapon sa iyo, Ray. Ray, nakamute ka ata. Nakamute ba siya? Parang hindi ko naririnig. Ano kaya? Ako magandang hapon kasama Rooney. Sige lang, Ray. Okay ba ang ating sound dyan kasama Rooney? Papalitan ko lang yung ating mic. At yung ating headphone. Ayan. Sige lang, Ray. Sige lang, Ray. Loud and clear ba tayo dyan kasama Rooney? Okay. You're coming loud and clear. Sige, okay naman. Kahit bumabati muna tayo sa ating lahat ng mga giliw natin pagpakilig at giliw po natin Arangkada Kapatiran. Kasama natin kasama Rooney. Dito lang po yan sa DWBL. Magandang hapon po sa inyong lahat. Okay. Ray, sa unang araw ng Hunyo, kaya napakapalad po ng ating mga kababayan na nakikinig sapagkat maganda po ang issue ng ating pag-uusapan. At siyempre, ito ay babatay na rin sa ating gagawin ng pagtalakay. Kaya ibuhos mo, Ray, yung dapat mong ibuhos at ibubuhos ko rin yung dapat kong buhos. Ibig sabihin no holds barred, Ray. Huwag tayong, isipin natin kung anong ikabubuti ng ating bayan. Kahit na nasasagasaan natin ng mga opisyalis ng departamentong ito. Alam ko, hindi biro ang departamento, napaka-powerful nito. Dahil ito po ang departamentong nakikita po natin, posibleng nakakagawa ng magandang tulong, at the same time, perwisyo rin po. Ngayon, hindi natin pag-uusapan yung magandang nagagawa nila sa bayan, pag-uusapan natin ang perwisyo na nagagawa nila sa bayan. At dahil dyan, umpisa na po natin. Ray, bigyan mo ng background. Una, napag-usapan na natin to, may ginawa na hindi maganda sa inyong barangay. Humukay sila ng napakalaking yung isa area ninyo, hinukay ng malaki.
at hindi nakakadaan ng mga kababayan mo dyan, mga barangay mo dyan. At dahil dyan, umiikot pa yung ibig sabihin kahit na sa kanilang paglabas ilang hakbang na lang pwede nilang daanan iikot pa sila sa tricycle, paikutin pa nila at dahil dyan lalong lumalaki pa tuloy ang gastos nila, di ba? Kahit na shortcut, iikot pa sila. At ngayon, hindi lang yan yung problema nyo, nadagdagan pa. Yan ang pag-uusapan natin. Ray, ibigay mo yung background sa iyong pagkakataon. Sige lang. Yes, kasama rin. Ito yung programa po ng DPWH. Ito yung tinatawag na interceptor, yung artificial na kanal dito sa may bandang Toktokan Street, Barangay Masambong, Quezon City, kung saan ito ay akin na dating binibigyan ng pahiwatig itong mga project engineer dito dahil ayon sa akin nakikita na galing kay Engineer Kabungkal, malinaw ba tayo dyan kasamang Ronnie? Sige. Kasama Ronnie, malinaw ba yung boses natin dyan? Malinaw naman, no? Malinaw naman. Sabi ni Sir Dan, yung ating technical department. Sige lang, tuloy lang, Ray. Napapakinggan ko sa natin kayo, no? Kay yung dokumento natin na galing kay Engineer Joselito Bicabungkal ng dating taga-office of the city engineer ng ang nasabing street. Inuubo ka ba dahil sa ginagawa ng DPWH? Dahil sa nagkataon lang na yung mga siguro mga allergic lang ng kapiraso. Okay. Ngayon, itong nasabing kali ito kasama ko itong sige lang, kala ko may kinalaman dyan yung babatikusin natin sige lang. Tuloy lang. Itong kali kasama ron itong Toktokan Street dito sa may panulukan ng Barangay Masambong, Quezon City ay not yet donated to the city government. Okay. So, ibig sabihin, kapag hindi pa na-donate sa city government, ito yung pa lupang pribado pa. So, nakapagtataka kami rito dahil since lupang pribado, dapat kumuha sila ng rate of possession sa ating korte upang makakuha sila ng yung tinatawag na yung kanilang maka-umpisa sa kanilang trabaho. Bagamat hindi naman nila ginawa ang kanilang mga obligasyon katulad ng yung magbabayad sila for the purpose of issuance of writ of possession, mandatory issuance of writ possession upon deposit of checks, entitlement to interest earned by the amount deposited to the court. Dapat gagawin mo na nila. Okay. Okay, tuloy lang. So, ang nangyari kasama nga, Ronnie, kung matandaan mo pa noon, na ito'y ginawa, binobroadcast na natin na bago gagawin dapat ni DPWH at saka yung aming barangay kapitan bilang chief executive sa nasabing lugar ay dapat kumuha mo siya ng notice of permit to entry. Kasi ang notice of permit to entry, mga hulugan yan na doon sila magbibigay ng mga dokumento katulad ng rate of possession o may titulo ng lupa, kung may titulo man sila, then bago sila mag-proceed sa kanilang project dahil kung wala yung mga dokumento na yan, baka maabala ang nasabing project at ang mapinsala ang ating komunidad dahil katulad dito, naging problema ito noon dahil hinukay nila ito noong 2019 pa, hinukay nila ito, no? Ngayon, hanggang ngayon, yung hinukay nila, hindi pa natapos dahil wala raw budget. Natalakay na natin yan. So, yung dating barangay kapitan na si Arsinia Flores, former barangay kapitan Arsinia Flores,
ay hindi nga pinapayagan ng maghukay hanggat di nila tapusin muna yung mga dati nilang hinukay. So, hindi na nadugtungan. Pero ngayon, nagkaroon ng bagong barangay kapitan, ang nangyari ay pinayagan muli maghukay. Kaya lalong nagkandabuhol-buhol ang traffic dito sa aming lugar dahil hindi na makadaan at malayong mapagdaanan yung nagba-bypass, nagsushortcut galing sa San Antonio, Barangay San Antonio, Barangay Del Monte, yung nagba-shortcut galing ng Manrisa, Apolonio Samson, kabilang kalye, hindi na po makadaan dahil hinukay na naman po nila. Ngayon, ang tanong nga dito, mayroon na bang pinakita sa barangay kapitan na titulo o rate of position sa nasabing lugar? So, yan ang dati sinasabi natin na kung wala man lang ipapakita ng ganyan, huwag mo na nilang papayagan na maghukay dyan dahil ang ating mga kababayan ang napupurisyo dyan dahil mahirapan sila pagkukuha ng budget nila dyan dahil medyo questionable nga ang nasabing project. In what way, Ray? Kasama Ronnie. Ray, in what way nasabi mo na questionable yung project na yan? Ano bang nasisilip mo sa proyekto yan? Sige lang, Ray. Siyempre, pag ang government, ang ating project, pag private property, nakalagay sa Republic Act 10,752, private property should not be taken for public use without just compensation. Hindi pa sila nakapagbigay ng deposito sa korte para makakuha sila ng writ of possession. So, hindi rin sila makakuha ng mga dapat ng panggastos yan para maging legal yung nasabi mo project na. Kaya ngayon naabalan dahil walang budget, walang magtatrabaho. Ang naapektuhan ang ating mga komunidad. Ang ating mga community, ang ating mga kababayan, tuwing bumibili yan, kaltas na kaagad sa taxes. Pagkatapos, binigyan nila ng mga masakit na problema dito sa aming komunidad. Kaya medyo hindi naman ata mukhang tama ang pinagagawa ditong aming chief executive bilang barangay kapitan na pinapayagan ang paghukay ng walang sapat na dokumentong ipapakita. Dati na nating binabanggit yan sa programa natin na barangay kapitan Rocky Alpa, huwag mong papayagan na maghukay ang mga taga-DPWH dyan hanggat wala pang ipapakitang titulo dahil kahit kalsada yan, may titulo yan, mayroong deed of donation, mga deed of donation na binili nila na naging titulo na para sa ating pamahalaan. Kaya sa kanila na ang desisyon sa pagpagawa at makakuha na sila ng sapat na budget. Katulad yan, hindi pa na-donate sa city government. Kanino pa na makinabang na sa nasabing project niyan, private yan. Okay, Ray, kinumpronta mo na ba yung barangay chairman dyan sa inyong lugar na kung saan tinanong mo bakit nyo sinasagawa itong bagay na to samantalang hindi pa nasisettle kung meron kayong talagang titulo ng lupa na kung saan yung pinagbabatayan ninyo para sa ganun rightly compensated, di ba? Siyempre, bago ibigay yung pera dyan, yung titulo na ipapakita, tama dapat Ano naman sabi niya kung in case na dinulog mo na yung bagay na yan sa kanya? O kinonfronta mo na yung barangay chairman sa issue na yan? Ray. Ayan, pinagtataka natin kasama Rooney. Wala kayong mga kasunduan ang nagaganap dyan sa nasabing usapin na yan. Bakit ginagawa pa rin na despite na hindi pa nga tapos yung iba, nagkuhukay na muli? Hindi nga. Yung nga, Ray, yung unang pagkumpronta mo, anong sinabi ng barangay chairman dyan? Dahil nga hindi ayos yung kanilang titulo Kasi siyempre... Yes, kasama Ronnie, nawala ka? Para hindi rin siyempre, kumbaga hindi lalatagan ng pera yan di ba? Ng gobyerno. Dapat hindi, dahil hindi ayos yung titulo. Anong sinasabi nila at ano naman ang kumbaga pinagbabatayan ng DPWH para umpisahan nung inimpisahan man yung project na yan, anong pinagbatayan ng DPWH? Sige lang, Ray. Nakuha mo ba yung tanong ko? Ray.
nawala si Ray. Ray, parang nawawala ka. Yun nga mga kababayan, no, ang issue kasi dito, ang sinasabi ni Ray, batay sa kanya, walang maayos na titulong pinapakita yung barangay chairman at maging yung DPWH para umpisahan yung project na yan. Kasi dapat may title talaga yan, may titulo ng lupa. Para kung meron mang ilalabas na pera, ilalaan para sa project na yan, dapat maayos lahat. Mag-umpisa sa tamang dokumento, para sa ganun talagang, syempre, hanggang sa kaduluduluhan, maayos ang lahat. Hindi yung, hindi maayos yung titulo, at kung hindi maayos ang titulo, dapat hindi umpisahan yung project. Basically, ganun po yung pinag-uusapan sa bagay na yan. Ang talagang nakakapagtaka rin, yung una na nga, yan na lang talagang unang problema. Kasi nga alam ni Ray na yung titulang pinanghahawakan nila ay hindi po aprobado ng LRA o ng sabihin natin hindi batay sa titulo, batay sa RD, sa Register of Deed. Tapos naulit pa uli, naghukay na naman, parang yun na sinasabi ni Ray dito eh. Yung una, problema na, ngayon naghukay na naman at kaya dumadami ang problema ng mga kababayan niya dyan, mga kabarangay niya dyan sa lugar niya sa nabanggit na proyekto. Ray, nawala ka. Ano nangyari? Balik ka lang. Ayan, sige lang Ray, balik ka lang. Ayan, nandiyan ka na, nakikita ka na. Sige, pagpatuloy mo yung sinasabi mo. Sige lang, Medyo humihina signal natin kasama ko, Ronnie. Hindi, malakas ang signal mo. Okay, malakas kita napapakinggan. Malakas ko napapakinggan kasama na rin yung ubo mo. So, bali, ganun na nangyari. Kasi sa ating ayun kasi sa Department Memorandum ng DPWH Circular number 56 series of 20. Okay, Ray, ganito na lang. Hindi ba nagpipetition yung mga kabarangay mo dyan para sa ganun talagang idala nyo sa magkaroon ng pag-uusap? Kasi siyempre may karapatan kayo dyan eh. Kayong napeperwisyo, katulad nga na nangyayari dyan na hinukay nila yung lupa dyan tapos mukhang hindi binabalik ata ng maayos o hindi tinatapos yung proyekto kung ano man ang kadahilanan. Okay, sige. Habang wala si Ray, gusto ko din sanang batiin nga pala ang anak ni Sister ni Bea, si Maria na nagtapos po siya, graduate. Sayang, may mga picture siya eh. Late na. Late na naman akong dumating kaya hindi ko napasa sa ating gwapong technical department dito si Sir Dan. Para na sa ganun ilagay po sana sa ating backdrop, no? Na sa ganun habang tayo, nagpapalipat-lipat yung picture na kung saan nagtapos po yung anak ni Sis ni Bea. At mukhang si Sis Jare may mga projects din siya na sana ilalagay natin bilang backdrop. Pero masusunod na lang. Anyway, ang ating pagbati naman sa anak ni Sis ni Bea hindi yan natatapos. Binabati natin bilang Sis ni Bea sa lahat ng nagtapos. Congratulations po sa inyo lahat. Talagang yan, umpisa pa lamang yan. Siyempre, hindi dyan nagtatapos yung inyong tagumpay marami pa kayong gagawin. Yan pagtatapos lamang sa pag-aaral ninyo. At sana maging inspirasyon yan. Yan po ang tagumpay na yan. At wag po kayong huminto dyan. Marami po kayong makakamit sa inyong buhay kapag ang inyong pag-iisip para sa inyong misyon wala pong hinto at tuloy-tuloy. Yan. Congratulations sa lahat ng nagtapos sa elementarya, sa high school, sa kolehiyo, at maging sa mga masteral at mga doctorate degree. Yan. Congratulations sa inyo lahat. So habang inaantay-bayanan pa rin po natin si Ray kasi maganda yung issue na. Brad Arvin Ogena, no? Standby lang din. In a little while, ikaw na mapapakinggan. At katulad ng sabi ko, 3:30 mag-uusap tayo. At maganda yung bagay na iyong ginagawa sapagkat ang aking paniwala at ang paniwala sa Arangkada na yung mga talented na mga brad and sis sa ating kapatiran ay pinipresent natin dito sa ating programang
arangkada nang sa ganun kung yung talent man ninyo kumbaga i-expose natin sa ating programa, mapanood ng ating mga kapatiran, kung meron mang dapat na gawin silang na kumbaga kung yung talent na yan may kaunting pabayad at kinakailangan bayaran, ayan, makakatulong yan sa yung project na sa ganun syempre maraming umorder sa iyo sapagkat yung talent mong yan ipapakita natin mamaya sa pamamagitan ng video na ginawa na rin ni Sis ni Bea, na sa ganun ma-expose yung talent mong yan, Brad Arvin Tan Ogena. Yan. Sa loob ng 5 minuto. Ray, nasasayang yung oras. Balik ka lang. Okay. Parang ano ata. Anyway, ang gusto ko rin po sabihin sana dito na paulit-ulit sa ating programa, ang talagang nilalayo ng Arangkada Kapatiran, katulad niyang bagay na yun na pag-usapan na namin ni Ray way back nung 2023 pa, no, last year. Ayan na si Ray. Sige Ray, tuloy lang. Meron tayong 6 na minuto pa para sa ganun tapusin natin yung magandang issue na yan. Although marami pa ng pagkakataon, babalik-balikan natin yan. Babalik-balikan natin sa iba pang issue. Pero meantime, sa 6 na minuto talagang bigyan mo ng diin yung dapat bigyan diin, tirahin ang dapat tirahin. Sige lang, Ray. Sa 6 na minuto talagang bigyan mo ng diin yung dapat bigyan diin. Sige lang, Ray. Nasa yung pagkakataon. Nakikita ka na sa screen. Yes, kasamang Ronnie. Yung dapat nilang gagawin dapat yan kasi mayroon na kasing OCA Circular 113-2019, all judges and clerk of course of the office of the clerk of court of the regional trial courts, clarification on expropriation cases, acquisition of right of way, issuance of right of possession, and entitlement to interest person to Republic Act 10,752. Kaya kung wala talagang mga sapat na dokumento, huwag sana nilang huhukayin ang nasabing kali kasi ang laki-laki talagang ng problema. Pero ilang barangay ang napapinsala rito? San Antonio, Barangay San Antonio, Barangay San Francisco del Monte, Barangay Manresa, Barangay Prince Samson, Masambong. Ang mga lahat ng mga karamihan sasakyan dyan nga nagsushortcut doon sa may EDSA, papunta dito sa may Quezon Ave, halos dyan dumadaan, katulad yan, hinukay nila, yan lang shortcutan dyan, nabalam lahat ng mga sasakyan. Mula pa ng 2019 yan hanggang ngayon 24 years na, 11% pa lang ang nagawa nila. Kaya dahil sa mga ginagawa ng kakulangan ng mga dokumento, kaya nabalam po yan. Ilang bisis na-interview na kay Tolpo yan, na-interview na kay Kabayang Noli de Castro yan, hanggang sa atin, ilang bisis na natin pinag-usapan yan, at then patuloy pa rin silang nakapag-perisyo sa ating mga kababayan. Kaya minsan kasama Ronnie, kailangan natin to ma-interview si kasamang Barangay Kapitan Rocky Alpa. Bakit pinayagan niya maghukay dyan? Wala pa naman sapat na dokumento. Ano bang meron kasundoan dyan? Ang laking perisyo yan Ano yan? Ano sabi ko Ray, parang hindi ko Anyway, wag na. Gusto ko lang, Ray, idulog din natin yan sa DPWH para talagang makita natin sa district engineer. Ano ba nakakasakop dyan? DPWH district ng 1 or ng 6? Dapat, ito, project na to, District 6. Ang na-implementa nila dito, nasa District 1, kaya medyo gumulo nga ang usapin nila dito Dapat hindi sila nila ito pinasok dahil nila tapos ang District 6 ito. Ganito ulit. District 6 ang talagang nakakasakop niyan. Pero ang nagsasagawa ng proyekto ay District 1. Ganun ba? Tama ba yung aking pagkarinig, Ray? Nasa District 1.
ang may project talaga dapat dito, District 6. Kaya lang, ang lugar na ini-implementahan nila ng nasabing project ay District 1. Okay. Baliktad pa yung aking pagkaunawa. Ang lugar ay dapat nasa District 1. Kailan ang nagsasagawa ng project ay District 6. Ganun ba? Tama ba? Tama. Okay. Kasi kung malala ko yung aming barangay. Tingnan mo tingnan mo kasama ron ya. Itong barangay, bagong panalong barangay namin. Kung malala ko ito, yung aking mga nasakupan, dahil mayroong mga tinatawag na mga tindahan, yung ginagawa nilang mga tindahan, nagbubog sila, hindi pinapatuloy ang bubungan nila dahil wala raw ipapakitang title. Despite na mayroon na kami pinapakita Deed of Sale na portion ng titulong aming nabili yan. Mayroon Supreme Court decision na nanalo na kami. Ayaw ipagpatuloy yung pagpagawa ng aming mga tindahan na mapagkakitaan ng aming nasakupang mga komunidad. Ngayon, dahil ang sinasabi na wala daw mapakitang dokumento, despite na pinapakita namin, pinaliwanag na namin sa taga-city attorney. Samantala ito katulad ng illegal, kalsada. May gwardiya pa barangay tanod, binabantayan pa. Ang pangi-pangi, laswa ng amoy. Tapos, dinagdagan pa, hinukay pa yun ng kalye. Kaya inisip namin na ano bang nangyari sa aming barangay kapitan na siya aming chief executive na aming maasahan, bakit nga napunta kami sa medyo masagwang karanasan. Ang hirap-hirap na dumaan dahil puro hukay na lang itong nasabing lugar na to eh. Hindi, Ray, matanong ko lang. Siyempre, ang inyong lugar ay bahain yan eh. Di ba? Balita naman lagi yan. Pag may malakas na bagyo talagang binaba. Kahit na hindi walang bagyo pag malakas ang ulit, talagang binaba yung lugar nyo. Ano ang nangyayari dyan sa mga hinukay kapag talagang binaba ang yung lugar? Meron bang mga napipinsala mga kababayan natin? Sabihin natin. Ito kasama rin niya sa simple lang pag-iisip. Ang nasabing lugar ay mayroon pong tinatawag San Juan River, no? Ang San Juan River po ay mataas pa ang tubig niya kaysa hukay, mas malalim pa yung hukay. Kaya yung tubig na galing sa ilog pumupunta sa hukay. Kaya ang ginawa nila, hinihigop, ibinalik muli nila sa ilog, tinatapon na sa ilog. Tapos yung galing sa ilog, mga hulog na naman muli sa hukay. Kaya sabi ko nga, ano kay klaseng pag-uutak? Kung mayroon lang maso tayo rito, pwede nyo ipukpok sa ulo ng engineer dyan. Tama. Pero tanungin ka kasi pira na natin ang ginagamit dyan eh. Pira na mamayan ang ginagamit dyan. Okay. Project ng pamalaan. Ray, tanungin muna kita. Ray, tanungin muna kita. Dahil siyempre, importante itong tanong ko bago natin tapusin yung ating pag-uusap tungkol na bagay na ito. Babalikan na natin sa ibang pagkakataon. Ano ba talaga ang purpose kaya hinuhukay? Meron bang ikinakabit? Meron bang ilalagay? Yung hukay na yan ano ba talaga ang dahilan kung bakit kailangan hukayin at hindi na nila binabalik yung hinukay nila? Bakit bakit nila hinukay yung paghukay nila? Anong dahilan ba? Ang dahilan nila kasama ron napakababaw dahilan at ito ay maliwanag na isa itong pagsisinungaling na ito daw tigiteng control. Paano maipasok mo dyan sa retarding pan ang isang tubig? May kinalaman sa flood? May kinalaman dyan? Yung sabi mo nga, ulitin mo. May kinalaman sa flood control. Pero ang ating nakikita, bakit ayaw pa nilang idiretso sa ilog? Bakit maghukay pa sila na maghukay kung saan ang ilog pupunta sa hukay? Tapos ilalapas nila yung tubig nga galing sa ilog, ibalik mo na sa ilog. Anong klaseng utak na meron yan? Sa bagay. Tama nga naman. Kasi ang ilog, mas mababaw pa kaysa hinukay. Natural, ang tubig sa ilog, mapupunta sa hukay. Ang gagawin naman ng taga-DPWH,
hihigupin ng motor para iakyat ang tubig, itapon sa ilog, at ang tubig sa ilog babalik sa labas sa hukay. Walang katapusan. Kaya sabi ko nga, kung may maso lang tayo, pwede na Ray, sa ulungan nag-engineer yan. hindi rin nakikita ko yung yung kapakinabangan ng bagay na yan. Siyempre, hinukay nila, pupunta sa ilog, kukunin uli nila yung pumunta sa tubig na pumunta sa ilog, ibabalik nila uli sa hinukay nila para may gamit, para may gamit yung paghukay. Parang walang logic eh. Anyway, Brad Arvin Tan, magpakita ka lang pag nagpakita ka saka natin puputulin si Rick kasi maganda rin, gumaganda yung anticlimactic tong pag-uusap namin. Diretso lang, Ray, habang inantabayan natin si Brad Arvin. Brad Arvin, magpakita ka lang, pasok ka lang. Kaya yung ang aming dito, ang aming paghihirap dito, dahil sa kahinaan ng pag-iisip sa mga nag-implementa ng nasabing project, alam naman natin to na tatawagan ko na si Arvin. Tuloy mo na yung pagpapaliwanag mo. Habang nakausap ko si Brad Arvin. Tuloy mo lang, Ray. Tuloy mo lang. Habang gumagawa sila ng nasabing project na hindi iniisip ng maayos, lalo naman kami naghihirap sa aming sitwasyon dito dahil ang bayaran ng aming mga transportation dito, partikular ng mga tricycle, lalong tumataas. Sa halip kami na may dadali ng mga iba dadali sa amin, ang layo pang pag-iikutan namin na lubos ng napaka-traffic. At kung minsan naman, yung ibang mga sasakyan na hindi pa kabisado ang nasabing daan, maliligaw at dahil sa malaki, mahirap mag-U-turn. Kaya, lupang napakahirap. Kung tustusin niya, kung alam lang po ng mga barangay dito ng iba, yung San Antonio Barangay at San Francisco del Monte Barangay, Manisa, na yung nasabing lugar na hinuhukay na yan ay not donated to the city government, siguro hindi sila papayag dahil maapektuhan ang mga transportation na dumadaloy sa kanilang lansangan at maaaring magkadabuhol-buhol sa inyong nasakupang area. Kaya minsan, dadalawin natin minsan ang mga barangay na yan na hanggat kung maaari, dahil ang ating nakita rito sa kanilang sinasabing dinagdag nila sa project nila, yung 15 meters length, ay kailangan nilang magawa agad dahil may project na sila. Ngayon, ang nagtatrabaho, halos wala kami makikita. Kung may nagtrabaho, kaya nag-iisip na kami ng hindi maganda to, kaya dapat lang na ipatawag na natin to kasamang Ronnie o kaya magpapile na tayo rito ng clarificatory. Bakit? Ano na bang ginagawa nila sa ating mga kababayan na sa paglilingkuran nila sa lahat ng gawaing ikabubuti ay hindi nila ginagampanan ang kanilang mga tungkulin. Kaya tayo nanawagan kasamang Ronnie na kay Engineer Mendoza, Aurelio Mendoza ng DPWH, na pakitaan nyo kami ng titulo na ayan ay pag-aari ng city government o sa government na mismo. Dahil nagsimula kayo nagtrabaho dyan, wala naman kayo naipakita sa amin na hawak na ninyo ang titulo ng nasabing lugar at mayroon kaming dokumento dito galing sa city engineer na that is street, Toktokan Street, not donated to the city government. Ngayon, sino gagastos ba talaga yan? Bakit nakapos kayo sa budget dyan para magpagawa? At bakit nyo hinukay yan kung kulang kayo sa budget? Yan ang naging problema natin ngayon na malaki dahil napiktuhan ang aming mga constituents. Hello, kasama Ronnie. Yeah, sige lang. Nakikinig ang taong bayan sa'yo. Importante yung sinasabi mo. At sana lalo dapat na nakikinig yung mga kinaukulan dyan sa yung lugar, no? Lalo na yung barangay chairman. Sapagkat napiperwisyo nga yung kanyang constituent
Kaya patuloy mo lang habang inaayos na kasi yung sa aking susunod na guest, yung aming Brad, parang nahihirapan pumasok sa link. Pero anyway, habang hindi nakapasok sa link, sa StreamYard link, tuloy ka lang, Ray, sa sinasabi mo. Oh. So, kaya yung yung ating ang ating pagpaparating doon sa kanila sa Office of the Chairman ng Barangay Masambong, bakit kapitan? Pinahintulutan nyo sila maghukay na hindi pa nga nila natapos yung ibang hinukay roon. Binigyan nyo naman panibagong problema. Ano ba Kaya nga, sabi ko nga, sama roon magpaya na tayo sa ombudsman nito na sobrang napakalaking operasyon nito at sinayang lamang ang mga pagtitiwala ng taong bayan sa bagong nanalong barangay kapitan. Kung presyo lang pala ang aming mapapala. Ay, gusto ko rin sabihin, no, siyempre, bagamat ginagalang natin yung mga kababayan nyo dyan na bumoto sa kanya, pero talagang napeperwisyo yung ating mga kababayan dahil nga sa yung bagay na yan. Hindi biro yan di ba? At siyempre, puntahan din natin yung district engineer para malaman natin sa kanya bakit, kasi siya, ang district engineer din siyempre ang parang nag-implement ng bagay na yan kaya puntahan natin, Ray, yung sa tingin ko itong darating na linggo. Ayusin natin yung mga issue na yan. Sige lang, patuloy lang, Ray. Habang kitang-kita naman natin na sa totoo nga ito na nga naging issue kami pinadala ng taga-city attorney ng mga sago na hindi ba raw kami pwedeng makasuhan? Hindi ba raw kami matatakot na kasuhan ng professional squatter na nagtayo kami ng nasabing lugar? Ang sabi ko, bakit nakakasuhan? Binayaran namin yan ng nasabing lugar at ang binilan namin yan ay may titulo. Bagamat, nagka-problema lang dahil ang dokumento nila at saka, Ray, na original Ray, ay nawala. Ay ang kopya nilang sarili duplicate owner's copy, hawak nila. So ngayon, nag-file sila ng petition for reconstitute, ay kinatigan naman ng Supreme Court ang reconstitution. Ayaw nga lang nilang i-reconstitute, pero ang dami na namin nakita sa nasabing nasa portion ng lupang OCT 56, marami na silang napatituluhan. So there is a conflict of interest na ayaw talaga nila i-reconstitute kasi magka-problema sila. Kung i-reconstitute, dahil ginagawa na pala nila ng ibang titulo ang nasabi na sakupang area. So, medyo may problema ngayon. Ito ang masakit na kaisipan. Masakit na katotohanan kasama Ronnie. Pinakamasakit na katotohanan. O sige, sabihin natin na ang nasabing lugar, gawa na namin ng deed of donation para matuloy ang project. Ang problema, paano namin ma-donate na hindi nyo naman ni-reconstitute? Ngayon, ang problema, kung i-reconstitute nyo naman, paano yung mga lupa na nasakupa sa aming titulo, nga ginagawa yung titulo, di ba, may problema sa malaki. So, nagkaroon talagang pagka-komplikado ang nasabit usapin. Kaya, ang sa amin naman, kung i-reconstitute ba niya, willing naman kaming i-donate yan para mailapas ka agad ang budget yan dahil siyempre, pag-aari na ng city government, na i-donate na ng dating may-ari. Ngayon, paano namin ma-donate? Paano maigawa ang dokumento yan sa kanila na hindi naman nila i-reconstitute? Hindi, dahil Ray, marami na sila para sa akin dapat wag mo na mag-concentrate sa bagay na yan masyadong technical yan di ba? Hindi matatapos ang taon. Meantime, nahihirapan ang iyong mga kababayan dyan, ang iyong mga kabarangay sa nangyayari. Nabanggit mo kanina, may Manresa, ibang lugar. Napakaraming taong na nahihirapan. Dahil sa... siyempre, mga sasakyan mga dumadaan doon, nagkabutong ang importante dyan, gawin na talagang tapusin na talaga. Kung kailangan takpan na kagad yung hinukay nila, itakpan na nila. Kung ano mang proyektong gagawin nila, gawin na nila. Para na sa ganon, matapos na, hindi nakiperwit yung mga kababayan natin dyan. And then, pag-usapan... Ang malungkot nga kasama Ronnie, hindi pa nga natapos yung iba, hindi pa nga natakpan yung iba. Nagbukas na naman panibagong. Yun na nga ang problema, Ray Hindi yung unang binungkal, pinag-usapan natin, yung pala nadagdagan na naman. Ano ba mas malaking binungkal, yung una o yung pangalawa?
Ito naman, medyo mga 15 meters. Pero ang lalim, mga siguro, nasa mga 15 meters din. Malalim din. Oh. Ganun ba? Kaya nga, nakakapikon dahil yung tubig sa ilog, pumapasok na doon sa hukay. Ngayon, ginagamitan na ng motor para ilabas sa tubig ang ingay-ingay. Aha. Oh. Yung sound mo, Ray, baka nakamute ka. Nawala ka. Okay na ba? Ayan, bumalik na. Okay na. Okay na, bumalik na. Loud and clear ba tayo dyan? Sa Maroni? You're coming loud and clear. Tuloy lang. Tuloy lang. So, yun ang nagiging problema rito dahil yung ating pinapasahuran ng taong bayan ayaw nila gagawin ang makabuluhang gawain. Di ba? Isipin mo, yung tubig sa ilog, papasok sa hukay. Siyempre, yung hukay, hindi ba trabaho dahil napupuno sa tubig. Tatanggalin tubig, papahigop, itapon mo sa ilog. Tapos yung ilog, papasok sa hukay. Tapos yung tubig nahulog sa ilog, kukunin mo, itataas, tapos sa ilog, babalik. Kaya sabi ko, kahit saan tayo makarating, kabubuhan talaga yung pinagagawa ninyo. Napakabubo. Ray, diba? gawin natin ng part 2. Mukhang ready na ata yung second guest natin. At Okay. puntahan muna natin yung mga opisina dapat na puntahan para magkaroon tayo ng part 2 na discussion sa bagay na yan. Para nang ganun puntahan na rin natin yung barangay chairman na binabanggit mo. Alam ko naman para sa gusto niya rin matulungan yung kanyang mga kababayan at yung mga district engineer na napag-usapan. Salamat, Ray, at gagawa natin yan ng part 2 kung galala. Hindi tayo matatapos diyan. Ang purpose ng arangkada magkaroon talaga ng ibig sabihin magkaroon ng pagsasara yung mga issue na binubuksan natin. Ray, maraming salamat sa yung dinulog sa ating programa. Kasama kita diyan, tuloy-tuloy tayo sa ating mga public service. Maraming salamat, Ray. Okay, ngayon po mga kababayan ipapasok na po natin. Pero bago yan, yung video muna ni Brad Arvin Tan Ogena. Halika na sumama, ilabas mo ang dugo ng saraba, kapit-bisig sa pagtulong sa kapwa, at sabayang maglingkod ng walang sawa. Halika na sumama, ilabas mo ang dugo ng saraba, kapit-bisig sa pagtulong sa kapwa, at sabayang maglingkod ng walang sawa. Itaas mo ang simbolo ng ating upo, kapatirang binuo ng asulat ginto. LFS pinalaganap saan man sa mundo, sa dami ng magpapatunay doon, isa na ako sa mga taas noong saraba mula. Ayan. Magandang hapon sa iyo, Brad Arvin Ogena. Magandang hapon sa iyo, Brad. Yan, naririnig ka na. Sige lang. Naririnig ka na. Sayang nagkaroon ng problema yun dun sa link, no, yung StreamYard. Pero anyway, importante yung tinig. Napanood ng ating kapatiran at ng mga kababayan natin na nanonood dito sa ating programa yung iyong yung nilikha at mamaya bago matapos ulitin natin yan. Ikwento mo nga yung bagay na yan at so far na ngayon yan ba ang yung source of income, Brad Arvin, sa ginagawa mo or meron ka pa pinag-aabalahan? Bali, bro, kasi nagsimula ito nung pandemic. Aha. Bali yung ginagawa ko silk screen talaga. Silk screen. Okay, sa mga damit, sa mga t-shirt. Oo. Tapos nung humina yung 'di ba? Alam mo naman natin yung pandemic, daming naapektuhan na mga negosyo. Ngayon, na nangyari, nag-ko ng iba yung sa bahay lang, dito lang ako, kumbaga, kahit na lang, ginagawa yung mga, yung mga nagkakarbing, iba-iba. Pero nakita ko yung ganda ng gawa mo. Alam mo na talagang
na ang iyong kamay talagang malikhain, Brad Arvin? Ayan, nakita mo na kagad noon pa may talent ka na sa bagay na yan? Yung nung elementary pa ako, gumagawa na ako dati pa ng mga yung dinodrawingan ko baga yung sa parang ginagawang comics. Mhm. Yung mga coupon, tapos tinutupi ko yun, tapos dinodrawingan ko ng mga Ganun ba? doon yung nagsimula. Pero lumabas yung talent mo, yung ngayong pandemic, siyempre, wala tayong ginagawa nun. Lalo na dito sa amin sa Metropolitan talagang napakahigpit nun. Dumungo ka lang nga ng bahay, hindi ka pinapayagan di ba? Dahil dyan, nasa bahay ka lang, kaya marami nagtutulong na magtanim, naging plantito, tsaka plantita. Ikaw naman, ang iyong malikaing kamay ay talagang, sabi mo, ito na yung panahon. Para ano yung una mong ginawa, Brad Arvin, para nakita talaga yung husay sa pag-carving? Noong pandemic, ang ginawa ko noon tol, ginagawa ko yung mga nasa cement nagse-cement carving ako noon. Mhm. Yung una kong ginawa noon, order din yung mga brad Tapos hindi pa ako gumagawa ng ng mga clay noon. Bali ang ginagamit ko pang carving doon yung yung balisong. Oo. Parang inuukit mo talaga sa pamamagitan ng balisong, no? Oo. Inuukit ko 'yon. Tapos nung nagkaroon na ng nakaka-order na ako sa Shopee ng mga gamit na pang carving yun. Tama. Kasi nga yung mga gamit na yan may pangmaliit, di ba? Yung para talagang yung mga detalyadong bagay talagang maayos mo di ba? Malaking bagay. Pero nasa talent pa rin ng kamay mo yan. Anyway, ito punta na tayo dito sa bagay na to. Halimbawa, may mga brad katulad ng ginawa mo yung sa kamay sa ating SRB at saka yung mga seal, yung mga iba pang bagay na pinapakita natin. May gusto mo order sa iyo, paano kanila mako-contact at sa anong halaga? Sige lang, parang sa ganun presyong kapatiran ba? Sige lang. Oo. Yung nakapost sa Facebook ko, iba-iba yung price noon. So ano yung Facebook mo? Banggitin mo yung Facebook mo, yung account mo. Yung sa Facebook ko, yung Arvin Tan Ojena. Paano na lang bro sa mga brands na pa-follow na lang. Yung kasi lahat yung mga ginawa kong mga Arvin Tan paano ba malalaman yung Arvin Tan Ojena? Paano ba ang yun? Kasi alam mo basta Arvin Tan Ojena. Oo. Okay. Kanina pagbanggit ko Ojena yung pala Ojena. I stand corrected. Okay. O sige, ulit-ulitin ko. Arvin Tan Ojena. I-follow ka lang dyan, no? Para sa ganun yung mga gusto, para lalong makita yung mga ginawa mo. Kasi nakita ko lalo na yung may mga ginawa ka siyempre kahit hindi sa kapatiran, yung mga nights, yung mga ang ganda talagang humanga kaagad ako nung unang pinakita yan ni Sis Nivia. Kaya't kahanga-hanga nga. Kaya nga ipapalabas. Pwede bang ipalabas mo uli natin? Standby ka lang, papalabas natin uli parang sa ganun. Kasi kanina parang hindi pa napansin ng kapatiran. Pero ngayon papansinin na nila. Halika na sumama, ilabas mo ang dugo ng saraba, kapit-bisig sa pagtulong sa kapwa, at sabayang maglingkod ng walang sawa. Halika na sumama, ilabas mo ang dugo ng saraba, kapit-bisig sa pagtulong sa kapwa, at sabayang maglingkod ng walang sawa. Ang simbolo ng ating upo, kapatirang binuo ng asulat ginto, LFS pinalaganap saan man sa mundo. Sa dami ng magpapatunay doon, isa na ako sa mga taas noong saraba mula. Ang ganda. Ang isa dyan, ang nakikita ko dyan sa susunod naming anniversary, yung mga bibigyan namin ng award sa Arangkada, lalo na sa mga opisyalis ng gobyerno, papagawa namin sa iyo.
talagang nakaukit para unique, di ba? Hindi yung mga na-order dyan sa labas, sa mga bookstore, sa mga ano, hindi. Gawa mo para nang sa ganun unique, kumbaga masyadong personalized. At sana yung mga ibang brand na kapatiran umorder din sa'yo. Kontakin ka nang sa ganun tulungan ka sa yung negosyo na yan. Baka yan ang unang siyempre, kumbaga yan ang unang paraan para lumaki ang negosyo mo at lalo mo palaki. At marami kang pambrad na turuan din na lumika nang sa ganun lumaki ang yung ano. Pero yung bagay na yan, Brad Arvin, so far sa ngayon, marami ka bang ginagawa? Marami na bang mga may order sa iyo para Sa ngayon, bro, meron akong ginagawa ngayon. Kaya minsan yung mga yung mga nakapost yung mga nakapost na karaan, minsan hindi ko pa natatapos kasi mag-isa ko lang yung ginagawa tol eh. Talaga ikaw lang, no? Siyempre. Wala kang assistant. Oo. Sige lang. Kaya ngayon, may order ngayon, tapos bukas ipopost ko na naman yan. Araw-araw. Sige. Para nang sa ganun By the way, kumusta naman yung chapter mo dyan sa Setaro Community Chapter dyan sa Catanduanes? Okay naman tol. Dito sa council namin, may active na mga chapter dito, pero nasa malayo sila. Okay. Dito kasi sa dito sa Birak, yung mga dati pang mga kasi kami ngayon naglaylo nung matagal na kami dito hindi nag-i-exist sa Ang active ngayon nasa malayo. Pero sakop pa namin 'yon. Sige, huwag kang mag-alala yung mga bagay na dapat mo ipaalam sa kapatiran baka may mga mensahe ka sa iyong mga ka-council, ka-chapter, sige rin, banggitin mo lang, meron pa naman tayong 5 minuto. Susunod habaan natin ang ating programa at yung nakikita ka na rin para sa ganun maayos. Nagka-problema nga lang, hinahanapan ka ata ng password ng ng StreamYard Oo. Mahigpit yan Kaya ang tagal mo bago makapasok. Pero anyway, importante naman, narinig yung tinig at nakita ng kapatiran yung mga nilikha mo. Yan ang importante. Ako mismo, ng first time ko makita yan, humanga ako halimbawa, kaya mo bang iukit ang itsura ni Sis ni Bea? Ang magandang itsura ni Sis ni Bea, Brad, parang di ba yung mga yung mga Hollywood star inuukit. Yung si Sis ni Bea, kaya bang ukitin? Yung parang kahit sa ngayon kasi bro, yung mga muka na minsan nakapost sa Facebook na ginagawa ko, minsan nakakatsamba din. Galing. Pero minsan talaga pero minsan yung mga medyo kasi hindi ko pa masyadong yung paggawa ng sa mukha. Okay. Sige, ipapagawa namin sa iyo ang talagang profile, ang complete profile, the whole profile, yung kabuuan, kahit anong anggulo ng aming producer, Brad Jojo Domingo Kiawit. At yan ang iririgalo ko sa kanya para sa ganun talagang makita ng ating kapatiran pag nagkaroon kami ng anniversary. Brad Arvin, sige lang, baka may mga gusto kang sabihin, mensahe, batiin or whatever sa iyong chapter o kung ano man. Sige, meron pa naman tayo. Sa mga branch ko na sumusuporta sa mga obra na gawa ko, maraming salamat sa inyo. Ngayon kasi sa sobrang daming order, minsan nag-a-update ako, inaabot ng mga ilang araw. Kaya sabi ko kung pwede, magantay na lang ng kasi kita kakayanin kasi minsan madaling araw na natatapos yung mga gawa. By the way, yung mga ginawa mo, it takes how many days yan? Yung mga nakita na panood namin ng yung mga obra. Yung halimbawa, ito yung nasa post kong, yung bagong post ko doon na wall clock, inaabot yun ng 4 days pagawa 4 days din. 4 days. Okay. Ang maganda diyan, hindi yan kumbaga magkano naman yung mga ganon? Halimbawa, depende sa laki.
I-describe mo. Sa size. Kung ilang diameter or what, i-describe mo. Magkano? Yung sizes ng ano, depende kasi yan eh. Merong 2.5, merong 3,000. Ano yan, free shipping. Okay. Tapos yung iba, yung sa Caballero naman, yung isa, pag kinustomize natin, umaabot ng 3,000, 3,500, 4,000, ganyan. Yeah. Mura pala, hindi naman pala gaano kamalan. Ako, if ever na meron akong gustong parang ano sa iyo yung mga kabayo, di ba? Kasi ako dati pumupunta ako sa mga tanggapan ng mga opisyal ng ano, karamihan nakikita ko sa kanilang mga mesa o sa likod ng kanilang table. Mga kabayo talaga no? Parang simbolo ng kabayo is simbolo ng agility, strength, di ba? Iba talagang kabayo, power, ganun, parang siguro na-inspire sila kapag siguro gumawa ka ng ganyang bagay na maganda. By the way, saan gawa ang mga nililikha mo? I mean, sa kahoy ba? Sa bato? Saan gawa yan? Yung isa, yung sa, merong iba-iba yun eh. Yung isa, made of clay. Yung sa orasan, MDF board. Tapos yung iba, yung mga chocolate, mga nara, ganyan, mga kahoy. Okay. Siguro, nakikita ko, Brad Arvin mag-ano ka rin ng gawa ka rin, yung mga cake na gawa ukit mo. Dahil maganda yan, di ba? Yung mga personalized na cake. Di ba? Maganda yan di ba? Yung gawin mo yan. Yung nakaraan, meron kong ginawa, yung pang cake topper ba yun? Tawag doon? Cake topper? Okay. Oo. Nilalagay sa ibabaw. Ano yun? Siguro nga. Siguro baka yun ang tawag. Hindi ako familiar dyan. Anyway, wala nang oras. Nasa yung anong gusto sabihin sa kapatiran, yung mga gusto umorder, yung ano. Sige, sa'yo, importante yung makakatulong sa'yo. Kung paano sila umorder. Isa yung pagkata, meron isang minuto tayo sa ating programa. Sige, Brad sis, yung gustong umorder sa mga obra na nakapost sa Facebook, pwede nyo rin akong ma-contact kahit sa messenger na lang. Kasi dalawang account ko yun Yung isa, mayroon akong page pero minsan hindi ko na nagagamit yun. Okay. Ito lang, bali dito na lang kontakin ako sa Facebook mismo. Okay, sige, ako na ba magbabanggit. Arvin Tan Ojena. Ang spelling ng Ojena niya, O-G-E-N-A, hindi H, G. Okay, maraming salamat, Brad Arvin. Wala na tayong ganong oras. Pero thank you, bro. Tapusin natin yung programa, yung obra niya. I-play natin yung video. Sa ngalan po ni Brad Jojo Kiawit, ang ating producer, si Hannah Lay, si Emily Sakura, si Ja, at siyempre si Sis Bea. Maraming salamat po ni Ronnie Akal. Maraming salamat. Viva Saraba. Maraming salamat din, Tol. Maraming salamat. Halika na sumama, ilabas mo ang tugo ng saraba. Kapit bisig sa pagtulong sa kapwa, at sabayang maglingkod ng walang sawa. Halika na sumama, ilabas mo ang tugo ng saraba. Kapit bisig sa pagtulong sa kapwa, at sabayang maglingkod ng walang sawa. Itaas mo ang simbolo ng ating upo, kapatirang binuo ng asulat ginto. LFS pinalaganap saan man sa mundo. Sa dami ng magpapatunay doon, isa na ako sa mga taas noong saraba. Mula